Hey, praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. Naniniwala po ako na ang Diyos po ay laging napakabuti sa bawat isa sa atin. Sana po ay habang tumatagal yung ating pag-aaral ay lalo na nyo nakikita yung kagandahan ng ginawa ni Jesus sa ating mga puso't isipan. Ano po? Nai-enjoy natin ngayon yung kagandahan ng journey natin na nauunawaan natin yung kaharian ng Diyos, which is nga po yung heavenly and spiritual, na yun po yung talagang pinapakita ng scripture sa atin na maliwanag na meron tayong buhay na walang hanggan. Bagaman hindi pa natin nakikita ng lubusan habang tayo nasa physical, yung kagandahan ng langit na inihanda ng Diyos. Pero yung scripture po, kung bakit tayo nakapokus dyan sa salita ng Diyos, ang siyang nagsasalarawan nito sa ating isip at sa ating puso. At kung bakit yun po'y talagang dapat nating pagtiwalaan. Bagaman minsan parang against sa kalikasan ng natural. Di ba? Siguro minsan doon tayo nag-struggle. Kasi ano yan parang contrast yung nakikita sa hindi nakikita. Di ba? Pero ang problema nga, nasanay tayong matagal na panahon na laging nakabase yung ating obserbasyon sa nakikita. Pero nagpapasalamat tayo sa Diyos, nagkakaroon tayo ng breakthrough doon na mas totoo yung Espiritu, the Spirit of Truth. So, yun yung journey natin. Kaya naniniwala tayo, maraming mga katanungan pa yung iba, hindi pa marami pang mga bagay na hindi malinaw. Pero ang prayer natin as time goes on is, yun nga po, talagang nakapokus tayo sa mga bagay ng panlangit, salita ng Diyos. Mamaya po, tatapikin natin na basic lang naman talaga at gagamitin din natin yung ating common sense, no, para lalo nating maunawaan yung kagandahan na yan. At habang nagtatagal, yung renewal of the mind, nag-change din yung ating sumusunod din yung ating physical na nakikipagkaisa siya na yung kagalakan at kaligayahan na dinudulot ng mga bagay na espiritual ay naroroon, nakikipag-cooperate na rin yung ating physical, itong flesh, habang tayo nabubuhay. Pag nag-dominion sa ating isipan, sa ating espiritu, yung kanyang mga salita. Okay, so ngayon po, dahil nga po, journey din natin sabay sa pag-aaral ay yung tinetrain natin yung mga possible na mga manggagawa, at lahat naman tayo manggagawa. Sabi ng Bible, tayo pong lahat ay laborer dahil tayo pong lahat ay body of Christ. Huwag po natin kalilimutan yun. Bagaman hindi tayo kagaya nung parang official, ikaw ang workers, ikaw ang ganito. Pero huwag niyo pong kalilimutan, sa katotohanan, sa espiritu, lahat po tayo ay manggagawa ng Diyos, bahagi ng kanyang katawan. Meron po tayong tungkulin. Kaya yung bilang bahagi ng kanyang katawan na dapat tayo'y lumalago, na-equip habang tumatagal, ay nakikita natin yung purpose natin sa buhay. Nagiging balanse yung ating buhay. At ini-equip nga natin ang bawat isa sa atin bilang bahagi ng kanyang katawan. Lalo na yung mga kabataan as magiging future leaders. Yung kahit na sila yung mga professional na o ano man ang kanilang mga profession sa lupang ito, is bilang tayo yung mga anak ng Diyos, ay meron tayong sandata na laging ibahagi at ituro sapagkat yun ang puso ng Diyos sa ating pag-aaral. Kaya ngayon po, tatawagin ko naman po ang isang kabataan, talagang tinetrain natin itong ating mga kabataan. Tinatawagan po natin ang ating isang kabataan na kita ko po sa kanya na siya ay matyaga. Minsan, kahit wala ng service, minsan nagsosolo din siya, nagpupunta rito sa pag-attend sa music team. At ang ating nga pong music team ay, ang priority niyan, hindi lamang po yung kumanta, kung hindi yung learning, yung paglago sa kaalaman. Kasi ang tunay na worshiper talaga, sinasamba natin ang Diyos sa Espiritu, which is the Word of God. Ayan. So, isa po siya sa
member ng worship team at isa ring kabataan, nag-aaral pero andun pa rin yung pagsusumikap na makaunawa sa salita ng Diyos. Tawagin natin si Mark Russell Maranya. Ayan, grabe po talaga, no? Iba po talaga pag nasa unahan ka na. Sobra po yung kaba. No, pero ano po, I am blessed po na tumayo dito sa harapan at mag-share po ng salita ng Panginoon. It's an honor po para sa akin. So yun po. Simulan po natin sa pinaka-favorite na character ng lahat, si Jesus. Kung sino po ba talaga si Jesus at ano po yung ginawa niya. Sabi po sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sabi naman po sa John 1:14, and the Word was made flesh, and dwelleth among us. And we beheld His glory, the glory as of His only begotten of the Father, full of grace and truth. So sabi po dyan, si Jesus po ay nag-represent ng God's own life becoming human, at ang purpose po nito ay para tayo ay makasama niya at tubusin po tayo sa ating mga kasalanan. Sabi po sa Romans 8:3, for the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh. So, sin po, kasalanan. Naalala ko po dati may sumikat po na praise po ng isang kabataan. Sabi doon, pag daw po nagkasala tayo, -5 na daw po tayo sa langit. Yan. Nakita po ba yon sa ating mga Facebook, sa ating mga TikTok? Tapos, ayun nga daw po, pag nakagawa daw po tayo ng masama or tumawa sa may kapansanan, -5 na nga daw po tayo sa langit. Sa mga kabataan po ba nakaka-relate? Nakita po ba to sa social media? Or maging po sa mga nanay or tatay na syempre hindi lang naman po kaming kabataan ngayon ang addict na mag-cellphone, pati na rin po kayo. Minsan po, napapaisip ako ang daya eh. Pag kami pong kabataan, cellphone, sinasabihan po kami ng mga magulang namin na cellphone ka ng cellphone, ganyan. Eh ngayon po, addict na rin po silang mag-cellphone. Hindi po ba namin pwedeng ibalik sa kanila na cellphone kayo ng cellphone? Ayan. Para sa atin po, alam na po natin na yung kasalanan ay tinubos na ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. According po kay Paul, ang essence po ng ginawa ni Jesus ay, with Christ po, our sin in flesh is crucified. Romans 6:6 po pa-flash. Knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Na nalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus, upang ang katawan sa larin ay mag-iba, at nang gayoy huwag na tayong maalipin pa sa kasalanan. So, ang linaw po, no? Sabi po dyan, pag napako po kasi, ang ibig sabihin po nun ay hindi na maaalis. Halimbawa po, kahoy po, 2x2. Pag ang 2x2 po ay pinako sa isa pang kahoy, hindi po yan matatanggal pag pinako. Depende na lang po kung tanggalin yung pako, di ba? So, parang ganun din po yung essence ng ginawa ni Kristo. At pako na po yung ating sin in the flesh sa krus kasama po ni Jesus, at hindi na po yun makakagalaw. Sabi din po, with Christ, our sin in flesh put to death. Romans 6:2. Huwag nawang mangyari. Tayo'y mga patay na sa pagkakasala. Paano nga tayo mabubuhay pa riyan? 3 po, verse 3. O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat
na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan. So, ang linaw din po, no? Isang verse na naman po na malinaw na patay na daw po yung sin in the flesh natin. Pag sinabi pong death means absence of life. Wala na pong buhay. Namatay po yung sin in the flesh natin through Christ. Sunod po, sabi po, with Christ po, our sin in flesh is buried. Romans 6:4. Tayo ngayon nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Na kung paano si Kristo ay nabuhay nangamuli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din tayo ay maglalakad sa panibagong buhay. Bury po means to cover, to hide, to forget. Ang inilibing po ay ang sin in the flesh po natin. So ano po ba talaga yung binigay ni Jesus? Yan. Ang ginawa po ni Christ, created a new creature, identify into two families represented by Adam and Christ. 1 Corinthians 15:22, for as in Adam all die, even in Christ shall be made alive. So, pag sinabi pong in Adam, ito po yung flesh natin. Ito po yung na-crucified, namatay, at inilibing. Paano po? By the sacrifice of Jesus Christ. Ang patunay po dito ay Romans 6:23 na nagsasabi po, for the wages of sin is death, and the gift of God is eternal life, through Jesus Christ our Lord. No, si Jesus po ang naging kabayaran sa ating para makalaya po tayo sa ating mga kasalanan, and by the power of His resurrection po, na-identify tayong in Christ through the gospel of Christ po, the source of receiving eternal life and immortality. 2 Timothy 1:10 is now made manifest by the appearing of our Savior, Jesus Christ, who hath abolished death, and hath brought life and immortality to light through the gospel. Ngunit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala ng liwanag ng buhay at walang pagkasira sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So ano po ba yung eternal life na tinutukoy dyan? Sabi po sa John 17:3, at ito ang buhay na walang hanggan. Ikaw ay makilala nila na iisang Diyos at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Hesukristo. Ang eternal life po is a life with no end. A life with unlimited potential po kasi nakakonekta na po tayo dito sa buhay ng Panginoon. And alam naman po natin na ang Diyos ay kaya niya pong gawin ang lahat. So, pag nagkaroon po tayo ng eternal life, nagkakaroon po tayo ng unlimited potential. Alam niyo po dati, ang mindset ko po na yung eternal life ay makukuha ko lang after kong mamatay. Pero, yun po, hinihintay ko po yung eternal life. Dahil po doon, nagsisimba ko kasi kala ko yung pagsisimba ko is makiklaim ko doon yung eternal life. Pero hindi po pala. Mali po pala ako kasi I can earn it by believing, not by doing. Isa pa po, dati I realized din po na misconcept ko po yung pag sinabi po Christian kailangan mabait, di ba? Parang ganun po yung misconception eh. Pero ang ano po kasi doon, nagiging mabait tayo, bunga na po yon ng paniniwala natin kay Jesus. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believed in Him should not perish and have everlasting life. So, ayun po, no? Ngayon pong mas malinaw na po sa akin yung eternal life, hindi ko kailangan magsimba, kundi mas gusto ko na pong nagsisimba kasi mas naiintindihan ko po yung
ginawa sa akin ni Lord at mas naging malinaw po sa akin kung ano po ba yung mga benefits ng ginawa niya. 1 John chapter 5, 11 to 12. At ito ang patotoo, na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. 12 po, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang linaw po, di ba? Ang eternal life po ay na kay Jesus. Ang ganda po, no? Isang mundo kung saan ang kamatayan ay wala ng anumang kapangyarihan dahil ang buhay na lubusang nakakonekta sa pag-ibig, sa walang hanggang buhay at pag-ibig ng Diyos ay buhay po na kailan may hindi magwawakas. Okay, so totoo yun. Ang sabi doon sa John 17, ano ba yun? At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Di ba? Iisang Diyos na tunay at siyang sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Yung makilala. Ang eternal life po ay hindi lang yung magpakabait ka. Hindi. Yun yung ating nakagis ng katuruan na para magkaroon ka ng eternal life or mapunta ka sa langit, sumunod ka sa mga utos. Ang labo naman dati. Basta sinasabi, sumunod ka sa utos ng Diyos, maging mabait ka, pupunta ka sa langit. So, ang kagandahan na nangyari po sa atin talaga sa journey ng ating pag-aaral, talaga kailangan pumukus ka sa salita ng Diyos. Kasi ang nagpapakilala sa Diyos o sa Panginoong Jesucristo, walang iba kundi ang kasulatan. Tingnan ninyo yung Hebrew chapter 10 verse 7, kagaya nung sinira sa atin. Nang magkagayoy sinabi ko, narito, ako'y pumarito, sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin, upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Si Jesus yan. Sinasabi niya na ako'y pumarito, yung sinasabi doon sa John 1:14 na, and the Word became flesh. So, pumarito siya, no, na nakasulat sa balumbon ng aklat. Saan yun? Sa Bible. Nakatandaan niyo ba yung share sa atin ni Brother Ray last Sunday, and even doon sa conference, yung historical and prophetical. Ang kagandahan sa Scripture, sa Bible, sinusuportahan talaga din siya ng history, no? At saka yung science. Nung kinreate niya na nakasulat sa Genesis, na let there be light, di ba? At ang liwanag ay, yung nga, ginapi niya ang kadiliman o nagliwanag siya sa kadiliman at nagkaroon na-divide. Nagkaroon ng liwanag, nahiwalay ang liwanag sa kadiliman. Pag pinag-aralan mo yung na-share sa atin, yung historical and prophetical, ma-amaze ka sa Bible. Totoo siya. Diba? So talagang dapat ang focus talaga ng ating pag-aaral dito. Kasi tayo naman, aminado tayo lahat na nanggaling tayo sa paraan ng relihiyon. Matagal na nakalagay sa ating isipan yung mga ganong katuruan na dati nating naintindihan. Kaya minsan, ang hirap niyang baklasin. Hanggat hindi mo ginagawang pinakamataas na may authority ang Scripture, samantalang sabi niya, ako'y pumaparito, nakasulat sa balumbon ng mga aklat. Tapos ang sabi ng John 17:3, na ang pinaka-purpose ng ating pananampalataya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ayun ang sabi niya, ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala. Sino makikilala? Si Jesucristo, sa makatwid si Jesucristo. Paano natin nakilala si Jesucristo? Sa pamamagitan lang ba ng turo ng relihiyon? Dati, ganun tayo. Pero ngayon, buti na lang, dumating sa atin ang liwanag ng pagkaunawa na kinakailangan ang maging basihan mo is itong Scripture. Dahil dito nakasulat ang patungkol kay Jesus.
even yung sa Genesis, nung nagkaroon ng liwanag, si Jesus yung liwanag. From physical, literal, to spiritual. Diba? Tingnan ninyo. Kaya malimit ko pong sabihin, para lalong ma-enjoy mo yung pag-aaral, palaging kukuhanin mo lang yung basic. Diba? Yung paano tayo na born again, born in the Spirit. So, dalawa yung pagkakapanganakan. Yung isa ay born in the flesh. So, dito, ano sinasabi ni Jesus? Di ba, ang new covenant, ito, sabi niya kay Nicodemo sa John chapter 3, maliban ng tao ay ipanganak sa Espiritu, hindi siya maghaharian ng Diyos. Kung ang naranasan lamang ng isang tao is physical, hindi dumating sa kanya yung kapanganakang spiritual, eh di meron lang siyang isang buhay. Physical, nabuhay lang siya sa physical. Wala siyang buhay na walang hanggan. Di ba? Eh sino nagdala ng kapanganakang spiritual? Si Jesus nga. Kaya nga siya naging laman, and the Word became flesh. Tingnan ninyo, yung capital W na word is nagrepresent kay Jesus. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Diba? Tapos ang lahat ng bagay nilikha sa pamamagitan ng salita. Pagdating sa verse 14, nagkatawang tao ang salita. Capital W, yun, the word. Capital W. Ano ang combination yan? Hindi lamang dapat maniwala ka sa capital W, lalo na yung kanyang salita, yung small word. Ito nga yung sa scriptures. Yung small word, kailangan magkasama yan. Magka-combine yan. Diba? Hindi po pwede na maraming mga tao naniniwala lamang kay Jesus sa history, sa turo ng reliyon. Pero hindi nagsasaliksik, hindi nagbabasa, hindi nagpapahalaga dito. Kinikilala nila ito. Pero dapat magkasama yan. Yan dalawang yan. Hindi pwede mong paghiwalayin. Tingnan niyo, John 6:63. Dito natin makikita, magka-combine yung dalawa. It is the Spirit. Mapapansin niyo yun? Small letter S. So, itong word o scriptures na patungkol sa mga salita ni Jesus, yan ay Spirit. Yan. It is the Spirit that quickeneth, nagbibigay ng buhay. The flesh, ito daw laman, profiteth nothing. Hindi yan, magkakontra nga yan eh. Yan ang kalaban ng Espiritu, di ba? Ang nasa ng Espiritu ay laban sa laman, at ang nasa ng laman ay laban sa Espiritu. Kaya hindi mo siya pwedeng i-apply yung kingdom of God na dala ni Jesus patungkol sa spiritual, heavenly, sa earthly. Kailangan paghiwalayin mo sila. Nung araw, labo-labo tayo dyan. Inia-apply ang salita ng Diyos palagi sa flesh, sa pangkabuhayan, sa physical aspect. Nagkakaroon tuloy ng confusion. Pero pag inunawa nating magaling, doon ka lang mag-start sa basic. Born in the Spirit, born in the flesh, and born in the Spirit. Ang dala-dala ni Jesus is spiritual, heavenly. So doon pa lang, maunawaan natin na lahat ng sinasabi ng Scripture patungkol sa pagdating sa New Covenant ni Jesus, kung bakit siya nagkatawang laman, para tapusin niya itong umalipin sa atin, yung flesh. In Adam, all die, di ba? Pero yung second Adam kay Christ ay nagbigay ng buhay. So, ang laki nung pagkakaiba, di ba? So, hindi po pwede na paghihiwalayin mo to. Kailangan, kung naniniwala ka talaga kay Jesus, mahal mo din ang kanyang salita. Tama siya. Sabi niya sa John 14:23, if a man loves me, o may paniniwala sa kanya, he will keep my words.
At doon mo makaranasan ang pag-ibig ng Diyos. At siya ngay nanahan sa atin. Diba? Nasa atin siya. Kaya tayo ang templo, tayo ang body of Christ, tayo ang new heaven and new earth na bumaba mula sa langit. The new heaven and the new earth. Diba? The church, the body of Christ in the Spirit. Para hindi ka makonfuse, laging kukuhanin mo sa spiritual. Pero pag ikaw ay tumingin sa natural, ang hirap intindihin. Kaya nga sinabi na, ang ipinanganak sa laman, sa laman. Ang ipinanganak sa Espiritu, sa Espiritu. At yun yung pinaka-importante, yung sa Espiritu. Kaya lang, pag nag-base ka sa observation ng knowledge ng tao sa kalikasan, sa physical, medyo yun yung battle, nag-struggle. Bakit? Kasi contrast. Contrast, doon lang sa nakikita at hindi nakikita, contrast na. Di ba? Pero ang mas lamang palagi sa tao, habang nasa physical siya, yung nakikita. Kaya kailangan niya ng salita ng Diyos para yung katotohanan ng hindi nakikita ay magkaroon siya ng kaunawaan, pagkakilala, pagkaalam, knowledge of the Word of God. Kailangan mong magbasa, kailangan mong mag-aral, kailangan mong makinig, kailangan mong mag-search. John 5:39. Salisikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na wala. Yun ang pinaka-importante dyan. Ba't ka magbabasa? Nakakatamad magbasa. Mauubos ang oras mo. Diba? Ang kalaban yung laman. Ayaw nung laman. Tinatamad ang laman. Walang gana ang laman. Kaya sabi ni Jesus, sa laman walang anumang ipakikinabang. Kaya dapat maging matalino po tayo. Kasi pag lahat ng mga bagay na ibabalyo mo ay lamang para sa iyong physical needs, material needs, sa future mo up here in this earth, mauubos yung panahon ng tao, nakapokus lamang sa mga bagay ng panlupa. Hindi niya makikita yung kagandahan na ginawa ni Jesus. Kahit pa sabihin siya sumisimba. Tama si Russell, sabi niya, akala ko nung araw, kaya ako sumisimba para makapunta ako sa langit. No, pero kung sumisimba ka lang, yun ang mindset mo para ma-please mo ang Diyos. Pero wala kang gana sa salita ng Diyos, sa scripture, hindi mo rin siya mauunawaan, hindi mo rin siya makikilala, at baka ma-miss mo yung eternal life. Kasi ito ang buhay na walang hanggan, sabi ng John 17:3, ang makilala ka. Sino nagpapakilala kay Jesus sa iisang Diyos, ayon sa John 17:3? Dito yung kanyang spirit, yung kanyang salita, siya yung capital W, at ang daladala niya, yung lumalabas sa kanyang bibig, the word that I speak unto you, yung mga salita na sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu, pawang buhay. Kaya malinaw na makukuha natin na yung kanyang salita, yun ang espiritu na lumabas sa kanyang bibig, na nagbibigay ng buhay sa ating espiritu na dating patay, dating madilim. Pag sinabing madilim, walang unawa, understanding. Tingnan niyo yung Ephesians 4:18. Nang isang tao, pagka walang salita ng Diyos, hiwalay siya. Nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip. So ano yung nagbibigay ng liwanag? Si Jesus, siya rin yung light. I am the light of this world. Tingnan niyo yung John 1, nasa kanya ang buhay. So ano yung buhay? Spirit. Salita. At ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Diba? Kaya yung kabuuan ng ilaw bilang light, si Jesus at yung kanyang salita na nagbibigay ng buhay. Diba ang liwanag niyan? Kung bakit dapat talagang focus tayo sa scripture, sa salita ng Diyos. Bakit po sinasabi to? Kasi hindi natin nakasanayan yan eh. Kung baga kung ano na lamang ang share na salita, hindi naman talaga natin sinesearch at minsan na-out of context pa. Bakit na-out of context? Kasi naka-apply sa physical.
naka-apply palagi sa pangangailangan ng buhay na to, sa emosyon mo, pag may problema ka. Well, nakakatulong naman talaga sa emosyon kung maliwanag sa iyo yung scripture. Pero ang ibig ko pong sabihin, ipinapakita dyan na yan ay spiritual, heavenly, at hiwalay sa flesh. Naapektuhan lang yung flesh. Kung tutuusin, yun yung sinasabi ko kanina, pag ang mindset mo na-renew, yung Ephesians 4:23-24, tinan ninyo, bakit kinakailangan magkaroon ng pagbabago ang isipan at kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip? Kasi yung isang dating hindi Kristiyano, matagal na napokus ang kanyang isipan, huwag na tayong lumayo sa ating sarili kung ano yung nai-insert sa ating isipan, religion, palaging dito lamang sa buhay, sa physical. Diba? Kailangan mong magbago yan. Kayo magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Sinong babago? Yung salita ng Diyos, salita ni Jesus. Na dapat tama yung interpretation. Kasi ang problema nga, yung tinatawag na rightly dividing the word, hindi naman talaga natin masyadong napagtuunan ng pansin yan eh. Kuha tayo ng mga talata, tapos bira na tayo ng bira, na mana natin sa mga dating katuruan. At masayang-masaya naman tayo dahil ang nakikinabang yung physical. Naniniwala naman ako na nakatulong sa mga problema, pero tandaan ninyo, even yung mga hindi Kristiyanong mga tao, yung iba ang paniniwala, nagkakaroon din sila ng survival sa mga bagay na physical na aspect ng buhay. Nakuha po ninyo? Kung gagamitin mo yung common sense mo, kung tayo nakasurvive noon na ating inia-apply ang salita ng Diyos sa physical, even yung mga tao na Buddhist, mga iba-ibang mga paniniwala, Hinduism, Islam, nakakasurvive din sila sa buhay at sumasagana din ang kanilang buhay. Naiiwan nga tayo ng Japan sa pangkabuhayan Kung progreso din lang at progreso sa physical at teknolohiya ng buhay, napag-iwanan ng mga sinasabing bansang Kristiyano. Diba? The Philippines is the only Christian nation among Asia. Pero kung yung pagbabasihan mo, gamitin natin yung common sense. Kasi binigyan tayo ng Diyos ng Espiritu, pag-iisip, para ma-analyze natin. Hindi po totoo na hindi natin maiintindihan yan. Pag talagang, di ba sabi ng 2 Timothy 2:7, consider what I say. Yun lang naman ang importante. Pag sinabing consider, bigyan mo ng importansya. Huwag mong harangan ng iyong isipan. Huwag mong isara yung isipan. Kasi merong mga tao, pinupulaan agad. Halimbawa, kagaya niyan, na ituro sa atin na ang dapat na ikonsidera natin na teaching ni Paul. Kasi magkakaroon tayo ng confusion pag sinasama natin yung karamihang teaching ng 12 apostles, na Peter, James, and John, yun pala, concentrated sila sa 12 tribes of Israel. At si Paul, nilinaw niya na ang ministry niya at ang teaching niya sa mga Gentiles. Kung hindi natin ikukonsidera yun, hindi natin mauunawaan talaga yung gospel. Ano sabi ni Paul? Consider what I say, and the Lord give the understanding in all things. Yun lang naman ang dapat mangyari. Kung ano yung talaga sinasabi ng Bible, diyan magkakaroon ng rightly dividing the word. Ano yung una mong pahahalagahan? Hindi naman tayo kasama doon sa ministry nung 12. Meron tayo natutunan doon, historically. At saka yung magagandang plano ng Diyos sa kanilang buhay. Tapos tayo'y na-connect. Tayong mga Gentiles. Pero, ang mystery ng gospel, ipinaunawa kay Paul. Diba? Pag hindi tayo nakatuon sa ganyang pamamaraan, di labo-labo nga yung ating pagkaunawa. Parang ang hirap, ang gulo, kung ano yung paniniwalaan mo. Okay, so yun po yung ating makikita. Babasahin mo na lang yung Old Testament, yung Scripture, dahil ipinapakita nun si Jesus, search the Scriptures. Diba? Sapagkat yun daw ang nagpapakilala sa Kanya patungkol sa buhay na walang hanggan, na talagang yun ang pinakaminimithi ng Diyos. Okay, ano yung eternal life? Tanong, nakita nyo na ba yung eternal life?
napipicture lang sa atin sa ating isipan. Pero still, yung sinasabi lamang ng scripture, dahil binibigyan mo ng mataas na authority yon, pinaniniwalaan mo at napagtatagumpayan mo na mas paniwalaan yon kaysa nakikita. Pasinin niyo po ito, sapagkat ako'y nagigipit sa magkabila. Ano yung nagigipit sa magkabila? Hindi ko malaman kung gusto ko nang ako'y sumakay Kristo na talaga o umalis na sa physical na to. Sapagkat ito ang lalong mabuti. Makinig po kayo magaling. Si Paul, ang nagtatalo sa kanyang isipan ay yung kung siya'y sasakabilang buhay na. Verse 21. Sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Kung tatanungin ba kayo ngayon, gusto niyo na bang mamatay? Di ba walang may gusto na mamatay na agad? Kaya nga tayo umiinom ng mga maintenance, vitamins hanggat makakaya natin bumili. Nagpapadoktor tayo para humaba ang buhay. Tama? At walang may ibig na yung mga mahal mo sa buhay, hindi mo iwiwisin na mamatay na sana to. Hindi mo iwiwis. Kahit na minsan, nagkakaroon tayo ng mga struggling na pagkakaroon ng argumento. Kasi mahal natin ang buhay sa physical. Bigayan ng Diyos. Sabi ni Paul, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo. Kaya lang, pag ikaw ay Kristiyano, panalong-panalo ka. Kung nakilala mo si Kristo. Bakit? Kasi mabubuhay ka para na kay Kristo. Hindi na para yung sa sarili mo lamang pangkabuhayan sa physical. Kaya nga yung mindset ng mga mananampalataya, hindi na katulad ng mindset o pag-iisip ng mga hindi mananampalataya. Sana nakukuha nyo to, ibig sabihin nito. Ang mabuhay ay pakinabang. Bakit? Ay nagiging makulay ang buhay mo, na-enjoy mo naman kumain, mamasyal. Pero the best na dahilan mo na ngayon kung bakit ka nabubuhay, magamit ka ng Panginoon. Maihanda mo, pamilya mo, apo mo. Kaya yung isipan natin, tingnan nyo, nagpapagawa tayo ng building, hindi para ma-enjoy lang natin yung ginhawa na tayo ay mayroong lugar na konbinyente. Konbinyente para saan? Para mag-aral. Pero kung tayo mag-banding lang at magpakasaya lang at magkaroon ng mga programang magaganda, at doon lamang tayo malilibang, mamimiss natin ang pinaka-importante. Ano pinaka-importante? Salita ng Diyos. Sana magkaroon tayo ng breakthrough dito na kahit na tumagal ang pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi ka boring. Bakit? Alam mo, yun yung pinakamahalaga kasi ito yung dahilan kung ba't tayo nagpunta sa simbahan. Para lumago sa kaunawaan. Para magliwanag ng magliwanag. Kasi nga, tinanggap natin yung gospel, yun yung nagbigay ng buhay. Yung ginawa ni Jesus. Naunawaan natin na maliwanag na malaya na tayo sa kasalanan. Tapos na nga yung bisa ng kasalanan eh. The sting of death is the sin. And the power of sin comes from the law. Naunawaan na natin yun eh. Kaya pag naunawaan mo yun, nagliliwanag yun sa isipan mo. At habang tumatagal, yung ganda nung ginawa ni Jesus, yung aral ng Ebanghelyo, lalo pa yung paliwanag ng paliwanag. Kaya lang, yung iba ang pagkaunawa. Kasi nga, yun yung sinasabi ko na out of context. Nawala ng kabuluhan yung ginawa ni Kristo. Na nandun pa rin yung power ng sin. Di ba? At pag nandun yung power ng sin, alipin ka pa rin ng kasalanan. Pinalaya na nga tayo. Okay? So yun yung ganda nung nag-aaral ng salita ng Diyos, nagliliwanag. Kaya, naiiba yung mindset mo. Pag naiiba yung mindset mo, sumusunod yung physical mo. Tama? Noon, malakas sa atin yung physical aspect at malabo yung spiritual kasi bibihira yung time tapos out of context pa. Study to show thyself approved unto God. O di ba? Command po ba yan? Study. Mag-aral ka to show thyself approved unto God. A workman that needed not to be ashamed. Para hindi tayo kahiya-hiya. Nakakahiya kaya yung gumagamit ka ng salita ng Diyos out of context. Lagi mong ina-apply sa physical, spiritual yan.
Rightly dividing the word of truth. Diba? Yung word, yan yung spirit, yan yung life, yan din yung truth. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos. Pag sinabing, una, ang piniplease natin, ang Diyos hindi tao. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos. Para ikaw ay masubok, at ang pagsubok ng Diyos sa atin na tayo ay nananampalataya sa Kanya, Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the word of Christ. Tapos ano sumunod? John 14:23, if a man loves me, he will keep my words. So para ikaw ay masubok, kung talagang ikaw ay mananampalataya at kung talagang ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay ano? Pasado ka sa Diyos. Paano papasa sa Diyos? Manggagawang walang anumang ikahihiya. Kumbaga pag ikaw nga daw ay nag-apply sa trabaho, ang in-applyan mo ay hindi, wala ka namang alam, mapapahiya ka doon. Wala ka namang alam, yan ang in-applyan mo. Nag-apply ka na engineer, di ka naman natapos ng engineer, iba naman yung course mo pala, accounting ka pala, mapapahiya ka, ba't ito na-applyan mo? So, makikita natin na ang pagsubok talaga, salita ng Diyos. Bakit? Sabi diyan, na siyang gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Ang gamit-gamit mo, rightly dividing the word. Pag sinabing rightly dividing the word of truth, yung ina-apply mo, tama lang. Hindi yung out of context. Kagaya yung lumang tipan, nakakatulong sa ating pag-aaral yon dahil lalo natin nakikita yung ganda ng plano ng Diyos. Nang na-connect tayo, nakita natin na tayo ay naging kasamang tagapagmana sa kaharian ng Diyos dahil sa pananampalataya natin kay Kristo. Pero hindi natin pwedeng i-apply yung mga in-address sa mga Hudyo lang. Doon tayo naligaw dahil hindi natin na nakukuha yung tamang i-apply nating mga salita. Yun yung po ibig sabihin na rightly dividing the word of truth. Tingnan niyo sa testimony ni Russell, akala ko nung araw, kaya ako sumisimba para makapunta ako sa langit. Yung pala, kaya kasi may simba, nag-aaral ka na salita ng Diyos at kasi yan po yung pinaka-importante, yan din yung pagsamba. John 4:24, tingnan ninyo. God is a spirit. So itong W, capital, yan din yung spirit. Word, capital W, capital S, nagre-represent dyan kay Jesus. Yan yung magkakasama. Tapos, yung kanyang salita, small w, small letter S, yan din po yung kombinasyon nitong spirit. Kaya, ngayon, sa ating panahon ngayon, sabi nung sinabi ng Panginoon, yan sa babaeng Samaritana in that time, darating ang panahon oras, sasambahin ninyo ang Diyos sa Espiritu. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu, and they that worship Him, at sumasamba sa Kanya, ay sasambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Makinig po kayo magaling. Sa ating panahon ngayon, ang talagang pagsamba sa Diyos, pangalawa na lang yung pag-awit. Sa pag-awit natin, sa pagsamba natin, sa pagdaan ng pag-awit, ang kinukuha lang natin doon, yung word, yung lyrics. Kaya dapat ang worship team, ang mga kinukuha nilang lyrics, nakapokus palagi sa Gospel of Christ. Kasi siya yung capital W, siya rin yung capital S, at ang nakapaloob sa kanila itong salita. Kaya nga po, ministry in the Spirit, ministry in the Word, sa salita. Ang pinaka-importante sa pagsamba, kahit anong ganda ng pag-awit mo, pero hindi doon patungkol sa salita ni Kristo, sa word of truth, mamimiss natin kasi sinabi ni Jesus na darating ang time, sasambahin ninyo ang Diyos. At itong ating panahon ngayon yon. Ang ating panahon ngayon, sumasamba tayo sa Espiritu at sa katotohanan. Ano yon? Salita ng Diyos. Kaya kapag ang church nasa programa lamang ng pag-awit, programa lamang ng mga magagandang, yung mga sayawan lang, magagandang programa, at namimiss nila yung totoo, yung pinaka-essence ng pagsamba ay ang salita ng Diyos, ay malaking nagkakaroon po tayo yung malinaw na parang
sasala tayo sa sinasabi ng Scripture. Ang pinatotohanan ng Scripture, focus talaga tayo sa pananampalataya at pagsamba sa kanyang salita. Pag naunawaan mo yan, bibigyan mo ng time ang salita ng Diyos. Iyon yung pagsamba. Diba, natandaan niyo ba yung Mary at saka si Martha, yung magkapatid? Na ang ginawa ni Mary, umupo sa paanan ni Jesus at nakikinig sa kanyang teaching, sa kanyang turo. Pero si Martha, abala sa paghahanda ng pagkain, di ba? Naliligalig. Sabi ni Jesus, Martha, Martha, naliligalig ka sa maraming bagay. Sapagkat pinili ni Maria ang pinakamainam. Ano yon? Yung nakikinig ng kanyang salita. Tandaan ninyo, ito yung talagang pagsamba. Kaya sinasabi sa John 6:63, it is the Spirit that gives life. So habang ikaw ay nakikinig, habang ikaw ay tumatanggap ng salita ng Diyos, nagliliwanag yung espiritu mo, lumalakas ang espiritu mo. Kaya ang ating repentance, yung binasa natin kanina, 2 Timothy 2:25, yun ang ating repentance. Nasawaying may kaamuan ang mga nagsisisalangsang. During that time kasi, yung salita ni Kristo maraming against. Pero sabi ni Paul kay Timothy, sawayin mo pa rin silang may kaamuan. Kahit na minsan nakakainis sila, ayaw nilang tanggapin yung salita ni Kristo. Pero sawayin mo silang may kaamuan. Baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi. Ano meaning ng repentance? Renewal of the mind. Ano magbabago sa isipan ng isang tao? Salita ng Diyos. Sa ikaalam ng katotohanan. Ito yun, no? Spirit of truth, word of truth, salita ni Kristo. Knowledge of truth. So, sana maunawaan ninyo, ito talaga yung journey ng pananampalataya at pagsamba natin sa Diyos. Pagbibigay daan sa... Alam niyo kung bakit ko po tinetrain yung mga kabataan natin na iwan na yung nakagis ng lifestyle ng pagsamba, kung hindi talagang nakapokus sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi, yun talaga po yung mahalaga. Di ba yung tinuro sa atin last Sunday? Diba? Ang Diyos ang may ibig ng lahat ay maligtas. 2 Timothy 2:3 and 4. Yung nakalulugod sa Diyos, katanggap-tanggap sa Diyos. Kasi nga yan ang pagsamba sa Diyos. Ito ang mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Ano yun? Na siya ang may ibig na ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya sabi ni Paul kay Timothy, sawayin mo silang may kaamuan, yung mga sumasalangsang. Hindi pwedeng walang merong sumasalangsang. At ako naniniwala ako, ang bawat isa sa atin, pag hindi ka natuto na tanggapin yung katotohanan. So umpisa, meron tayong mga prinsipyo na nating pinaniniwalaan. Dapat mag-iba yun. Pag binigyan mo ng pahalaga na ang importante sa Diyos ay malaman natin yung katotohanan. At saan nanggagaling ang katotohanan? John 17:17. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. O di ba? Kaya pag tayo ay hindi natin napagtagumpayan yung kahinaan ng ating laman, kasi itong ating laman, tamad talaga yung mag-aral. Kasi yan nga yung kalaban ng Espiritu. Nagpapasalamat na lamang tayo sa Diyos. In God's reckoning, sa mata ng Diyos, ito'y isinama ni Kristo doon sa krus, namatay at ipinako, namatay at inilibing. Pero, dahil tayo ay nabubuhay sa natural, meron pa rin tayong physical. Sa spirit, wala na to sa mata ng Diyos. Pero sa natural, andito pa ito. Ito yung struggle natin. Ito yung sinasabi ko na dapat mapagtagumpayan natin. Itong laman, alagaan natin yan, bigayan ng Diyos para sa physical life. Pero, pag pinag-usapan ng kaligtasan, pag pinag-usapan ang paglago sa pananampalataya, yan ang source niyan, walang iba kung hindi ang Panginoon kasama ang kanyang salita. Ang Holy Spirit, kung sinasabi mo na gusto mo talaga na ang presence ng Diyos ang gumagawa sa iyo, ang kombinasyon niya, yung Spirit, which is the Word of God. At dyan natin sasambahin ang Diyos. Siguro kung makuunawaan nyo ngayon,
na ang tunay na sumasamba, sinasamba siya sa espiritu at sa katotohanan. Ano yon? Salita ng Diyos. Papaano mo kinakain, tinatanggap? Kung ang physical, alam niyo po meron po akong aso, sabi ng mga gumagawa dito, nakakatuwa yung aso na yan. Sobrang ganang kumain. Kakain-kain lang, akala mo pagpapakainin mo na naman, parang hindi siya kumakain. Kaya sabi niyo, tingnan mo naman ang katawan, medyo maganda-ganda yung kanyang katawan, malakas siya. Alam niyo, dapat sa spiritual, ganun din tayo. Naalala ko yung mensahe ni Brother Dado. Yan daw ang kahit sobrahan mo, hindi masama. Bagaman sinasabi natin na ang katwiran na lahat daw ng sobra masama. Pero isa daw sobra ang hindi masama. Ano yun? Yung ikaw ay laging uhaw at gutom, sabik sa salita ng Diyos. Amen? Maging matalino po tayo. Kaya ko po malimit sabihin, yung time natin habang malakas pa tayo rito, huwag po tayong mainggit doon sa iba na yung enjoyment nila, masaya rin sila. Pero tayo nga, hindi naman iniwawalang mag-enjoy tayo sa physical eh. Pero, huwag nating pababayaan yung mag-enjoy tayo sa spirit. Kung yung sinasabi na delight thyself unto the Lord, paano ka magde-delight? Paano ka magpapakaligaya sa Panginoon? Di, naliligayahan ka sa Kanyang salita. Hindi mo kinasasawaan at hindi boring sa'yo. Paano po yung pastor? Talaga naman, kasi nga gawa ng flesh. Dapat tayo matuto. Kaya ganyan lang yan, gawa na may flesh. In the natural, andito pa yung flesh. Pero kinakailangan nating ma-overcome yan. Tingnan ninyo, lamang lagi sa atin yung tayo sa cellphone, yung mga balita, yung kakaiba, wow. Di ba? Parang gutom laging sabi ka makarinig ng kakaiba, yung masaya ka, nagbibigay sa'yo ng saya, kalibangan. Pero bakit yung salita ng Diyos parang ang hirap, di ba? Na malibang. Alam niyo, ang totoo nun, kailangan unti-unti magkaroon tayo ng breakthrough. Pag sinabing mas mabuti yung hindi nakikita, nang manampalataya ka doon. Ang Diyos ang may sabi noon eh. Colossians 3:1. Kung kayo ngay muling binuhay na kalakip ni Kristo. Tanong, tayo ba'y muling binuhay na nakalakip ni Kristo? Ano daw ang dapat gawin natin? Tandaan ninyo, mayroong utos naman ng Espiritu. Wala na tayo sa kautosan ng physical. Nasa kautosan na tayo ng Espiritu. Ito yung kautosan ng Espiritu, salita ng Diyos. Kung kayo ngay muling binuhay na kalakip ni Kristo, gawin ninyo, dito natin i-take yung utos. Ano po? Ang utos natin ngayon, ang kautosan sa atin in the Spirit, salita ng Diyos. Hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Pag nakapokus ka dyan, ano ba yung mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo? Diba? Babaguhin niya yung isipan mo eh. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas. Ayun na naman yon. Hindi naman literal na itaas yan eh. Pag sinabi heavenly, spiritual, in the spirit, salita ng Diyos. Patungkol sa ginawa ni Kristo. Kasi sabi doon, yung kinaroroonan ni Kristo. Diba? Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas. Huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Ano ba yon? Puntaan mo sa Ephesians 2:5. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Quickened, past tense na eh. Sa pamamagitan ng biyaya kayo'y nangaligtas. So sino yung nag-resurrect na? Yan po yung itutuon mo yung isipan mo sa mga bagay na panlangit. Para ngayon, mabago yung iyong paniniwala. Kasi meron dati tayong paniniwala na ang resurrection, future pa. Na yung ating espiritu, wala pa sa langit. Pupunta pa lang sa langit yon pag namatay na ang physical. Mali.
pagtitiwalaan natin yung scripture. Hello, faith cometh by hearing and hearing by the word of Christ. Okay? Word of the gospel of Christ. Ang gospel of Christ, dahil sa ginawa ni Kristo Jesus, ikaw ay binuhay na. Paano pagkabuhay? Verse 6. At tayo'y ibinangong kalakip niya. Kalakip nino? Ni Kristo. At pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. O yan yung sinasabi, ituunin niyo yung inyong pag-iisip. Paniwalaan niyo yung sinasabi nung ginawa ni Kristo. Panlangit. So ang ating espiritu, nasa langit na. Pinaupong kasama. Pagka ikaw ay pumunta doon sa dating katuruan, sala yan eh. Pero anong paniniwalaan mo? Yung sinasabi ng bisa ng ginawa ni Kristo Jesus o yung dating pagkaunawa natin? Yun ang tanong. Saan ka maniniwala? Yung dating naririnig natin, turo ng relihiyon, o yung sinasabi ng maliwanag na sinasabi ng Scripture? Hello? Amen po ba? Doon mababago isipan mo. Renew the spirit of your mind. Kasi merong babaguhin, merong mga maling aral, maling haka. Yun ay dapat magiba. 2 Corinthians 10, verse 4, sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban na hindi ukol sa laman. O, di ba? Para wag kang maligaw, born in the flesh, born in the spirit. Hindi dito sa flesh. Sabi diyan, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta. Pag sinabing gumiba ng kuta, stronghold, pag yung kasing kuta, hindi yun ang matibay na dapat mawasak eh. Sa digmaan, pagka ang mga kaaway ay naandoon sa kuta, ay hindi basta-basta matatalo yun, pero dapat magiba yun. Para matalo yung kalaban, gigibain mo yung kuta. Sa atin, sa pananampalataya, mayroong kuta na dapat magiba. Ano yun? Verse 5. Na siyang gumigiba ng mga maling haka. Saan nanggagaling yung haka? Sa isipan. Ano yung haka? Yung dating naandiyan paniniwala mo. Yung matagal na dati nating pinaniniwalaan. At ang bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Bakit sinabi na yung mga maling haka, yung dati nating maling paniniwala, makinig kayo magaling, bago ko tapusin po ito. Yung dati nating maling paniniwala, mga maling haka, na against sa ganda ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, diba? Natapos na ang kasalanan, na yung espiritu mo ay binuhay na mag-uli na yun ay pinaupong kasama na ni Kristo Jesus sa sangkalangitan, sa kanan ng Ama. Di ba? Yun yung bisa. Ngayon, sabi dyan, maling haka, bawat bagay na matayog, pag sinabing matayog, nagmamataas nga, ibig sabihin, laban sa karunungan ng Diyos. Ano ang karunungan ng Diyos para sa kaligtasan? Si Kristo. Di ba sabi ng Philippians or Colossians 1:15, si Kristo ang ating karunungan. Ano yung karunungan natin kay Kristo? Ito, yung ginawa sa krus. So yung mga maling haka na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos, ibig sabihin yung dati nating paniniwala na ayaw makipagkaisa sa ginawa ni Kristo. Paano ka makikipagkaisa sa ginawa ni Kristo? Maniwala ka na yung espiritu mo nasa kanan na ng Ama sa sangkalangitan kasama ni Kristo Jesus. Amen. Yun po yung giniba. Yung matagal na nating pinaniniwalaan. Haka na nagmamatas. Sino mayabang? Ang akala natin sa physical, ang mayabang yung hindi mabali ang leg, nakasakay lamang sa kotse, para hindi na makabate, nagmamalaki na. Pero sa spiritual, ang nagmamataas, yung ayaw magpasakop, mga maling haka, yun yung stronghold, yun yung kuta, na dapat magiba sa isang tao. At bawat bagay na matayog, mayabang sa paningin ng Diyos, kasi ayaw magpasakop sa karunungan ng Diyos, nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos,
Anong ginagawa? Bumibihag sa lahat ng pag-iisip. Tingnan niyo, sabi diyan, bringing into captivity. Dinadala daw sa pagkabihag every thought. Bawat isipan. Ako yun at saka ikaw yun. May isip tayo. Yung isipan natin, dinadalang bihag, captivity, saan? To the obedience of Christ. Tama po ba? Yan po yung pagpapasakop sa Diyos, submission. Ang pinakasentro ng submission, makikita kung talagang nagpapasakop ang isang Kristiyano, kung giniba niya yung kanyang maling haka, nagiba ba yung maling haka mo ng ginawang pagsunod ni Kristo? Yan po yung napaka-importante sa atin ngayon. Na kapag ka mayroong kakaiba, pero kung sinasabi naman ng Scripture, at hindi ka out of context, pasakop ka na. Renew your mind. Iwanan mo na yung luma mong pag-iisip. Pastor, yun ang tinuro Ayun na importante. Yung mga maling haka, paniniwala, imagination, casting down imagination. Nagmamataas yan laban sa Diyos, sa karunungan ng Diyos. Sana maintindihan niyo po ito. At dito kayo magiging masaya. Ang nakalulugod sa Diyos to come to the knowledge of truth. Diba? Maligtas ang lahat at makaalam ng... Ito lang naman ang katotohanan Jesus is the way, the truth. Ano yung truth kay Jesus? You shall know the truth and the truth will set you free. Asan yung truth na nag-set sa atin sa free? Saan? Sa kasalanan. Ito yun, mga kapatid. Ano pa yung pinalaya ka saan? Mga maling haka na against sa ginawa ni Kristo. So sana po, makita ninyo, dyan mong masasamba ang Diyos. Pag nakikipagkaisa ka, dyan nalulugod ang Ama. Sinasamba mo siya sa Espiritu at sa katotohanan. Ano yung katotohanan? John 17:17, ang salita mo'y katotohanan. Amen? Sana po, maintindihan ninyo bakit ba tayo dinadala na mag-aral, tanggapin ang salita ng Diyos, mag-research, basahin ang Scripture. Ano sabi? Search the Scriptures. Salisigin ninyo ang kasulatan sapagkat iniisip ninyo dyan ay meron kayong buhay na walang hanggan. Ano sana sabi ng John 17:3? Ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala ka. Sino yon? Si Jesucristo, ang iisang Diyos na kanyang sinugo. Yan ang buhay na walang hanggan. Ano sabi ng 1 John 5:11 and 12? Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Paano ka kinaroroonan ng anak? Makinig po kayo magaling. Papaano ka makakasigurado na ang anak ay nasa iyo? Ito yun. Tinanggap mo yung W at saka yung small w. Tinanggap mo yung spirit at tinanggap mo yung kanyang small spirit, which is the word. Aral, salita ni Kristo. Kinaroroonan ka ni Kristo. Ang hindi kinaroroonan ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ano yung nagbibigay ng buhay? It is the Spirit, small letter S, that gives life. Tama lang yun. Hindi ka mahihiwalay. Maliwanag na nasa iyo si Kristo Jesus. Kapag minahal mo, if a man loves me, he will keep my words. Ano sabi niya sa church sa Thyatira, yung pinag-aralan natin nakaraan? You have not denied my name. You have kept my word. Amen?